Good day mga koys, so marami na naman tayong updates regarding dito sa ating paboritong sports na basketball. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang kupunang Rain or Shine at saka itong Magnolia Chicken Templados. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, ay humihingi po ako ng like, share, and subscribe dahil pansin natin 95.5 ang hindi pa nakasubscribe sa ating mga viewers. So dito nga mga koys, ang huli ngang nakalaban nitong Magnolia Chicken Templados ay itong Phoenix Super LPG kung saan tinalo nga nila ito sa score na 107-92. So ito nga mga koys, ang ganda nga ang nagiging record nitong Magnolia Chicken Templados kung saan ay mayroon na silang 13-0 win-loss record simula pa ng PBA on tour. At ang malaking nagiging tulong dito nga mga koys ay itong mga gwardiya nga ng Magnolia Chicken Templados. Itong si Gio Halalon, itong si Paul Lee at saka si Mark Baroka. Yun ang malaking tumutulong dito nga sa kanilang import na si Tyler B, na ito naman mga koys maganda rin ang nagiging performance palagi at mayroon itong double figure sa scoring at rebounding. At dito nga mga koys, siniswerte nga talaga itong Magnolia Chicken Templados ni Coach Chito Victolero dahil tuloy-tuloy pa nga ang kanilang panalo simula pa ng PBA on tour hanggang sa ngayong Commissioner's Cup na nga ay ganito pa rin ang kanilang sistema at ang kanilang goal nga ay ang manalo. So dito nga mga koys, sa huling laban nga nila kalaban itong Phoenix Super LPG ay umiscore nga itong si Gio Halalon ng 20 points at 50% dito nga mga koys ang kanyang shooting at sinamahan pa niya ng 8 rebounds, mayroon siyang 3 assist at saka 3 steals. Ganon kabigat mga koys ang naging performance nitong si Gio Halalon. At dito naman mga koys, tinulungan naman siya dito ng kaniyang mga kakampi na si Puli at saka Mark Baroka na mayroon naman 28 points combined at saka 10 assist, combined assist din nito mga koys. So ayun nga dito mga koys kay Gio Halalon, kaya ganito ang nagiging performance nila at ang laban nila ay nagiging maganda nga, preparado sila dahil nga sabi nga ni Gio Halalon mga koys sa balita nga na halos magbugbugan na nga sila ni Mark Baroka dito sa practice pa lang. So dito nga mga koys, binulgar nga ni Gio Halalon sa balita ng One Sports na sabi pa nga niya kahit sa practice pa lang ay siniseryoso na nga nila ito at kahit nga daw sila magbugbugan o magpalitan ng mukha sa practice, maging preparado lang sa lahat ng magiging laban ng Magnolia Chicken Templados, which is good naman talaga ito mga koys, lalong lalo na para kay Coach Chito Victolero at saka sa Magnolia Chicken Templados. At sabi pa nga ni Gio Halalon, talagang itong si Mark Baroka ang nagmo-motivate sa kanya at sabay nga sila palagi sa mga ensayo, kaya dito nga mga koys ay nagiging preparado nga sila at alam nga nila ang bawat isa kung saan pupunta at nabibigyan nga nila ito ng bula. Sabi pa nga niya, grind ng grind lang hanggang sa dulo at bawal nga mag-relax dahil gusto nga nila makuha ulit itong kampyonato. So dito naman tayo mga koys sa kupunan nga ng Rain or Shine nila Stop Winters ni Coach Ying Giao, kung saan ay tila ba inaalat sila ngayon sa opening ng PBA Commissioner's Cup dahil mayroon na agad silang 0-2 win-loss record dito nga sa kaumpisa pa lang na PBA Commissioner's Cup. So alam naman natin na itong si Coach Ying Giao ay napaka-vocal nga nitong coach. At dito nga mga coach, bago magsimula itong PBA Commissioner's Cup ay napaka-optimistic pa nga itong si Coach Ying Giao patungkol nga dito sa kanyang mga napili na rookies sa katatapos lang na PBA rookie draft. Itong ang si Keith Dato nga mga coach at saka itong si Luis Villegas, kung saan si Keith Dato nga ay naglaro na nga dito sa first game ng Rain or Shine at maganda nga mga koys ang naging performance nito. Mayroon siyang 16 points nga mga koys na naiambag agad sa kanyang kupunan, ngunit tila ba minamalas agad ito dahil inabot na ng injury. At ito nga si Luis Villegas naman mga koys ay hindi nga pa ito nakakasama nila dito nga sa Rain or Shine dahil itong Mythical 5 ng Red Warriors na si Luis Villegas ay nagpapagaling pa nga sa kanyang injury.
Kaya hindi pa nga magamit ni Coach Ying Yao itong kanyang top prospect rookies nga na si Luis Villegas. Kaya ngayon nga mga coach, nangangapa nga itong si Coach Ying Yao at ang Rain or Shine na paano makakuha ng panalo dito sa PBA Commissioner's Cup. Dahil kung matatandaan nyo mga coach ay mayroong ang pinahayag itong si Gabe Norwood, ang veteranong point guard nga ng Rain or Shine sa balita ng Spin.ph na kailangan mayroong independent team na papasok sa championship dahil 16 conference na nga wala pang nakakapasok bukod sa MVP at saka SMC team dito sa PBA ang pumapasok sa championship. Kaya ayon nga dito kay Gabe Norwood, kailangan magkaroon ng independent team na pumasok sa championship para magbago ang atmosphere nitong PBA ayon sa kanya. So siyempre magiging interesado na ulit yung mga fans ng PBA kung ibang team naman ang papasok nga sa championship ayon nga sa kanya. Kaya dito nga determinado nga sila na itong kanilang kupo ng Rain or Shine ay makabalik ulit dito sa championship series nga sa PBA. Ngunit dito nga mga coach, tila nga minamalas nga sila dahil tinalo rin sila ng Northport Batang Pier kung saan naging highlight pa nga dito mga coach nang ma-posterize dang pa nga siya nitong si Arvin Tolentino na gumawa nga ito ng career high 35 points. At dito nga bumagsak nga sa 0-2 itong Rain or Shine sa team standing. At sabi pa nga ni Gabe Norwood, kaya niya ang gawin ang ganong pagdadang noong mga kapanahonan niya na medyo malakas pa nga siya. 2 years pa nga daw mula noon kung nangyari yon ay nahabol niya yung dunk na yon katulad nung nagawa niya dito sa NBA player na si Luis Escola sa laban nga dito sa FIBA World Cup. So ito nga sabi pa nga niya nangyayari talaga ang ganon lalo na dito sa laro ng basketball. So aminado nga itong si Gabe Norwood na sa panahon na yon hindi na nga niya nahabol itong pagdunk nga sa kanya nitong si Arvin Tolentino. So hindi yun issue masyado sa kanya dahil ayon nga kay Gabe Norwood, normal naman talaga nangyayari yun kahit nga sa PBA o NBA. Kaya okay lang daw yun sa kanya, sabi nga ni Gabe Norwood, at nagawa na nga rin daw niya yun sa mga panahon na medyo kabataan pa nga niya. Ang gusto nga lang nila dito at saka ni Coach Ying Yao na magkaroon nga ng panibagong team, independent team na makapasok nga dito sa PBA Championship para magkaroon naman ng panibagong atmosphere nga ang PBA at bumalik ulit ang sigla ng PBA. Ito yung tinutukoy nila kung bakit gustong gusto nila na mayroong mga independent team na makakapasok dito sa PBA Commissioner's Cup. Katulad nga ng mga panahon nitong Shield Turbo Charger o Shield Remulia X, ito nga mga na nagcha-champion nga ito ng mga panahon na yon, at saka itong Santa Lucia Real Tours, kung matatandaan nyo itong mga coach, nagcha-champion din itong team na to, at saka itong Alaska Aces. Siyempre inabot pa natin itong mga coach, itong Alaska Aces, so nagcha-champion din ito. So ganun kasigla dati ang PBA. So ngayon nga kasi mga coach, tulad ng sinasabi nila, kailangan nga bumalik ang sigla ng PBA para bumalik din ang mga fans ng PBA. So maraming salamat mga coach, God bless you all, bye bye.